master, ito yung electrical diagram ng ginagawa ko ngayon master. So, ito yung electrical diagram ng KHS na Paramix. Tapos ito yung electrical diagram ng pillar mga master. So, pag yung pillar master ay kailangan niya ng product. So, ito yung signal niya mga master. Product request. So, mag-energize tong 31K5 na relay. Ngayon master, kinuha ko to master. Hindi ko muna dinirect dito. Tinanggal ko to kasi nga dinaan ko sa wire. Kasi nga mangyari master, itong E1 na to, dinaan ko dito sa 1K1 ng KHS na Paramix. Ito yung relay nila. Pag ready yung relay nila master, mag-energize din to. Kaya mangyari master, itong signal ng master, ng E1 ng 31K5 ito, dinaan ko siya dito master. Pinunta ko to sa number 11. Tapos yung balik niya master, ito yung number 14 na terminal. Pag nagko-contact to, tatago siya dito. Tapos babalik siya dito master sa 31K5. So mag-energize na to. Tapos master, ito naman yung magpapaandar ng PAM ng KHS Paramix master. Kumbaga, pag itong E3.6 master na signal na papasok sa digital input module ng Paramix, pag nakaka-receive to master, yung discharge PAM ng KHS ay magsusupply ng product dito sa ICTAM namin na pillar. So, ang mangyayari master, ito, yung plus 1 na yan, may nakaabang siya na positive 24 volts. Tapos, kinuha ko yan master, pinunta ko siya dito master, sa 31K5 na relay. So, ito yung automation signal ng yung terminal niya master ng 31K5 may normally open siya. So dito ko yan pinasok master. Ito master, itong positive 24 volts na nanggagaling dito sa KHS, pinunta ko siya dito sa number 11. Tapos tumatago siya sa number 14. Tapos bumalik siya dito mga master sa A3.6. Kaya mangyari master, pag kailangan ng product tong pillar na to, mag-energize yung 31K5 na relay. Tapos, pag ito naman ay, din master, ay ready din. So, gagana yung 31K5 na relay mo. Pag hindi to ready master, so hindi to umaandar tong 31K5 mo na relay. Hindi siya mag-energize, kaya hindi aandar yung PAM na to. So, pag nag-energize tong 31K5 na to na relay na to master, nagkakailangan niya ng product, tsaka ready na rin yung mixer mo, tsaka under tong pump motor mo, yung discharge pump na magsusupply dito. Pag puno to master, so walang signal yung 31K5, kaya hindi rin under tong pump motor na to. So, ito yung ginagawa ko master. So, automatic to master na magkakat siya pag puno yung pillar. Hindi siya under yung Paramix na discharge motor kung puno yung pillar. So mga master, naikabit ko na yung wire dito mga master, yung 4 na wire. So yung dalawa master, yung 31K5 na relay na to master, yung magpapagana dito na E1. So kinuha ko, dinaan ko dun sa relay ng KHS na Paramix. Tapos yung balik niya master ay ito na yung number 2 na to. So ito na yung magpapa-energize ng 31K5 na relay mga master. So tapos yung dalawa master, ito naman yung dalawang wire na to. So itong dalawang wire na to master, dumadaan to sa contact dito ng 31K5 na relay. Yan. So may dalawa siyang wire master na pag nag-energize to, magkukontak yung dalawang wire na yan. So ang nangyayari master, ito yung in dito na positive 24 volts na dumaan sa 31K5 na relay. Tapos ito yung return master na papunta ng KHS. Kumbaga nanggagaling ka sa KHS sa positive na 24 volts nito. So ito naman yung return doon, papunta doon para pagaganahin yung PAM motor. So mga master, tapos na rin ako dito mga master. So ito yung KHS na Paramix mga master. So ito yung relay master na mag-energize pag ready itong KHS na Paramix na to. So ito yung dalawang wire na to master. So ito yung
Yung number 2 na to master, so ito yung magpapa-energize ng 31 K5 na relay. Tapos itong number 1 na to master, nanggagaling din to sa teller na digital output na product request. So itong dalawa na to master, dumaan dito sa number 11 saka number 14 na normally open. Kaya pag mag-energize tong relay na to master, magko-contact to, magko-close to. Tapos itong number 3 na to master, kung nakita nyo, nakailaw yan kasi nga may positive na 24 volts yan. So pumunta doon sa 31 K5 na relay. Pag nagko-contact yun master, so ito yung return niya. Pagaganahin niya tong 2 plus na to master. So ito naman yung papasok dito sa digital input module ng PLC. Tapos yung digital output module ng PLC master, pagaganahin niya yung discharge pump doon para magsusupply doon ng product. So ganito yung ginagawa ko master.